Ma'am? At sa sobrang pag-iisip ko, hindi ko na malayang kanina pa pala ako tulala doon. Ni hindi ko narinig o nakita ang pagbubukas ng pinto at ang pagpasok ni Miss Kath. Nagtaka pa nga ako at mukhang hindi naman pumasok sa office si Renz. Pero nagtatrabaho pa din ang secretary nito, Miss Kath. But at least, she's here. May makakausap din ako. Marami akong gustong itanong sa kanya. Lumapit siya sa gawi ko at nakita kong may tangan siyang susi. Kinalagay niya ang padlock ng mga kadena sa kamay at paa ko. Salamat, Miss Kath. She was like a hero to me. Kanina ko pa tinitiis ang awit ko. Ngayon malaya na ako. Gutom na rin ako. Ngumiti siya sa akin. Wala yun, ma'am. Nga po pala, I came here to fetch you. May pupuntahan po tayo. Utos ni Sir Renz. Nangunot naman ang noo ko. Kausap ko lang isang iyon kanina pero hindi na lang sinabi sa akin. Saan, Miss Kath? Bigla tuloy kung ano-anong pumasok sa kukote ko. Naku, baka ipalilipat ako sa bagong kulungan ng asawa ko. She smiled again. Basta po, tara na. Pababa kami ng hagdan at panaisipat ko sa paligid ko nandoon ba si Renz. Ano kayang naisipan na lalaking iyon at inabala na naman ang sekretary nito para asikasuhin ako? Let's go, ma'am. Aya sa akin ni Miss Kath na hawak-hawak ang kamay ko. Nagtungo kami sa parking lot at pinagbuksan pa ako ng pinto ng sakyan. Saan po ba talaga ang punta natin? Tanong ko bago sumakay pa loob. Ni hindi na niya ako pinagbihis. Malalaman niyo rin, ma'am, pagdating natin doon. She was even the one who drove. Hindi na nga lang ako umimik. Alam kong hindi naman ako dadalhin ni Miss Kath sa lugar na hindi ko magugustuhan. Hanggang sa maya-maya nga ay pumasok kami sa parking lot ng isang mall. She parked the car inside. At muli akong inaya para bumaba. Magsa-shopping ba kami? Ni hindi man ako binigyan ng pagkakataon ni Miss Kath na magpaganda. Although maganda naman ang suot kong dress pero at least pinag-lip balm o pulbos man lang sana niya ako. Sumakay kami ng elevator at sa may second floor ng mall lumabas. Hinila niya ako at pumasok kami sa isang spa? Beauty spa? Oh. Hi, beauties. Good afternoon. Sinalubong kami ng isang maganda rin babae. Nakipagbeso pa ito sa amin. Good afternoon din. Siya ang client na pinareserve ko. Please, I need her before 6 p.m. Sabi ni Miss Kath, sabay hawak sa balikat ko at tila board na ipinaresinta ako sa babae. Oh, her? Right. Come, pretty girl. Para masimulan na agad ang gagawin sa'yo. Ipinagtulakan pa ako ni Miss Kath para mapasunod sa babae. Teka po, ano po bang gagawin niyo? First, we'll do the hair waxing. Halika. Dito tayo, ma'am, sa room na ito. Pinapasok niya ako sa kwarto kung saan may room attendee at mga higaan. Panailungon ko pa noon kay Miss Kath. Ngunit nawala na siya sa likod ko. We'll give you a minute to take off your clothes, ma'am. And after that, higa ka doon sa bed at ipatong mo itong towel sa katawan mo. Okay? Walang tigil na instruction ng babae. Bago nga ako, iwang mag-isa sa silid na iyon. Sandali akong hindi nakakilos, habang iniisip ang mga susunod na mangyayari. Anong gagawin nila sa akin dito? Para saan ito? Tinanong ba nila kung gusto kong gagawin nilang ito sa akin? Ma'am, are you done? Can we come in? Untag ng babae na ikinagulat ko pa. Ilang minuto na yata noon ang lumipas na nakatayo lang ako doon at walang ginagawa. Po? Hindi po. Tarantang sagot ko. Noon lang ako kumilos. Lito at gulong-gulo pang isip habang hinuhubad ko nga ang suot ko. Bahala na nga at mukhang hindi naman nila ako pagsasamantalahan doon. Teka, pati ba panty at bra hubarin ko rin? Ma'am, pati po ba underwear? Hiyang-hiya at ilang na tanong ko. Yes po. I did. Bahala na. Tinaglob ko pa at ipinatong sa nakita kong mess ang mga pinagubaran ko. Then, nagtungo na nga ako sa higaang nandoon. Pumiga at pinatong sa kahubdan ko ang towel. Saka ako nag-inform na maaari na silang pumasok. Kabado at wala sa isip ko ang gagawin nila. May nakita akong parang brownish cream na hinahalo-halo sa isang lagayan ang babae. Hindi nila ako nagtanong kung ano iyon dahil baka lalo lang ako magmukhang walang alam sa ganoon. Hanggang sa pinataas niya sa akin ang kilikili ko at pinahi doon ng medyo maligam-gampang parang paste na iyon. Relax lang, ma'am. It will hurt a little, but only a little. Anong babae na tinanguan ko lang. Maya-maya pa,
Naramdaman ko na parang unti-unti niyang hinihila ang tumigas at dumikit na paste na iyon sa aking balat. Sa una, okay naman. Not until bigla nito iyong hilahin na ikinagulat at sigaw ko pa. Aray! Ba't niyo binigla? Napapangawing tanong ko. Pakiramdam ko ay pati balat sa kilikili ko ay natanggal. Mainit at sobrang hapdi noon. Ganun po talaga, ma'am. Sorry po, tiis ganda lang. Ipinakita niya pa sa akin ang inilagay niyang iyon sa kilikili ko. Medyo nahiya pa ako nang makita ko ang mga nakadikit doong mga buhok ko. Sumunod ay ang kabilang kilikili ko naman ang trinabaho niya. Same process, but this time, aware na ako sa pain kaya napaghandaan ko na. We'll also remove the hair sa braso at binti ninyo, ma'am. Sabi nito, after. Naku, ayoko po. Hiyaan niyo lang po. Hindi po pwedeng hindi, ma'am. Yun po ang utos sa amin. Utos nino? Ngunit bago pa ako makaangil ulit, ay nalagyan na niya ng hair waxing cream ang braso ko kaya wala na akong nagawa pa. Nang matapos na niyang maalis pati mga buhok ko sa binti, akala ko ay tapos na kami pero nagulat na lang ako nang bigla niyang itaas ang towel na nakapatong sa kasilanan ko at bahagyang paghiwalay ng mga hita ko. Ano pong gagawin niyo? Bakit pati po dyan sa ano ko? Wala pang ang ibang nakakakita noon, miski na sino maliban sa akin pero nakita na ni ate. Kaya nakakahiya. Pilit ko pang tinatakpan iyon. Ma'am, this is the most important part. Don't worry. Professional naman ako. Don't tell me, she would also remove my hair there? Yung sa kilikili ko ngayon sobrang sakit na. Paano pa kaya sa part na yun? Pero wala na ako nagawa pa dahil nalagyan na rin niya ng pang hair wax ang buhok ko doon. Bumuntong hininga na lang ako. Pinagdikit ang mga ngipin ko at tumingin sa kisame. I am readying myself for the pain. Wala pa pero parang naiiyak na ako. Hanggang sa biglain na niya iyong hilahin. Talagang napaiyak at sigaw ako sa sakit. Walang hiya ka, Renz. Ano itong pinagkagagawa mo sa katawan ko? Yes. Sino pa ba magpapautos noon kung hindi ang lalaking iyon? Yun nga ang sinabi ni Miss Kath bago kami umalis ng bahay, di ba? Hanggang sa matapos kami sa sesyong iyon, ramdam ko pa rin ang sakit sa balat ko. Na hindi ko nga maigalaw pa nang ayos ang katawan ko lalo na sa lower part ko. Para akong na-virgin nandoon. The next thing we'll do is body scrubbing. Po? At natagpuan ko na nga lang ang sarili ko na nakababad sa isang bathtub na puno ng mga bula at bulaklak at mga aroma at animoy parang bata na pinaliliguan ng mga ito. They scrubbed my whole body. Kada sulok-sulok at singit-singit. Then pinag-shower nila ako gamit ang mga mamahaling sabon at shampoo. Kala ko, doon na matatapos ang lahat pero marami pang pinagdaanan na kung ano-ano ang katawan ko. Especially ang pagbumuka ko. Pina-facial at diamond peel pa ang balat ko. Minanicure pa nga ang mga kuko sa paa at kamay ko. Then sa uli, binihisan ako ng magandang dress. Minikapan din nila ako at kinulot-kulot pa ang aking buhok. Saktong 6:00 ng gabi na matapos sila sa pag-aayos sa akin at nang balikan ako ni Miss Kath, doon. Even her was stunned sa itsura ko ng mga sandaling iyon. Matagal niya akong tinitigan sa muka. You look splendid, ma'am. Tiyak na matutuwan yan si sir. Shall we go? Patapos namin magpaalam at magpasalamat sa lahat ng staff ng beauty spa na iyon ay inaya na akong umalis ni Miss Kath. Matutuwan yan si sir. Bakit parang kinakabahan ako dahil sa meaning na biglang pumasok sa kukote ko nang marinig ang mga katagang iyon? Parang nakakapanginig na ng kalamnan at mga tuhod. Miss Kath, where are we going? Tanong ko sa secretary ni Renz dahil parang hindi pa uwi ng bahay ang daang binabagtas namin. Ngumiti siya sa akin. Doon ko kayo ihatid, ma'am. Sa hotel. Kung saan kayo magkikita ni sir. Nandito na tayo, ma'am. Ani Miss Kath, pagkapark niya ng sakyan. Nauna siyang bumaba ng kotse ngunit inunahan ko na siya ng tangkaan niyang pagbubuksan pa ako ng pinto. She had exerted a lot of effort at pati ba naman iyon gagawin pa niya? Miss Kath, what do you think we're going to do out there? Kabadong tanong ko. Para akong pangangapusan ng hininga habang naglalakad na kami sa elevator. Umiling si Miss Kath. Kayo na po ang tumuklas, ma'am. Hindi ko rin alam eh. Ngunit may kakaiba sa ngiti sa kanyang mga mata. Sa totoo lang, may ideya na ako. Gusto ko lang na may kausap para gumaan kahit papaano ang pakiramdam ko. I'm so nervous.
Doble noong gabi na unang beses kaming nagkita at pakiramdam ko, hihimatayin na naman ako nito sa dami ng paru-parong naglalaro sa dibdib ko. We're here. She opened the door for me. It was the same hotel kung saan kami unang nag-meet ni Renz. Penthouse nito. Dahil nakapunta na ako doon, ay medyo pamilyar na ako sa pasikot-sikot doon. When Miss Kath left me, agad kong ikinabig pa sara ang pinto. Nagbuga muna ako ng hangin bago tuluyang humakbang. Ngunit nakadalawang hakbang pa lang ako nang mapansin ko ang mga pulang petals na nagkalat sa sahig. They were forming a line na tila ba sinasabing sundan ko kung saan patungo ang mga iyon. Napangiti ako na may kahalong kilig. Abay, may nalalaman pang ganitong asawa ko. Sinundan ko kung saan patungo ang petals. Nadaanan ko ang pool kung saan ko unang beses nakita si Renz. Wala siya doon. The petals drove me inside the sliding door kung saan kami pumasok noon. Nagpalingaling ako sa paligid ngunit wala din siya doon. I kept following the flowers. Lumagpas ako sa dining area pati sa opisina ni Renz. They led me to staircase na dahil medyo mataas ang heels na suot ko ay dahan-dahan kong inakyat. At habang palapit ako sa isa pang pinto ang nakikita ko ay lalong bumibilis ang tibok ng puso ko. Ano kayang meron sa likod ng pintong iyon? Is it another room? Ano kayang gagawin ni Renz? I mean, what will be his first move? Oras na magpanagpo kami doon. Malamang susunggaban ka. Tumatawa ang isang bahagi ng isip ko. Siyempre, nauto ko na may period ako eh. Malamang sabik na yun. But the idea made me shiver. 1, 2, 3. Ito na nga. Nasa dulo na nga ako ng hagdan at hawak ko na ang doorknob. Makailang ulit pa ako nagbuga ng hangin bago dahan-dahang pinihit ang saradura noon. Kabado ako sa kung ano mang makikita ko sa likod noon. Would it be a bed? Kung saan namin gagawin ang dapat ginawa namin noong araw ng aming kasal? Or something more romantic, like a dinner date? Dami mong alam. I finally opened it. Pigil pa ang hininga na itulak ko na iyon para makita ang paligid. Agad tumama sa balat ko ang malamig na hangin. It was the rooftop. Sa dinami-dami naman ang pwede namin pagkitaan ngayong gabi, bakit dito pa? Pwede naman sa loob na lang. I walked by. Sa dulong bahagi ng rooftop ay aninag ko ang malaking bulto ni Renz. Nakatayo siya ng patalikod sa akin. Dahan-dahan ako lumapit para ipaalam na nandoon na ako. What took you so long? Natigilan ako at muntik ng matapilok nang marinig ko siyang nagsalita. Ang plano ko sana, gulatin siya para makaganti naman ako kahit papaano sa nakakainis niyang mga pasaring sa akin kanina. Pero mukhang ako ang nagulat niya. Wala na akong nagawa kung hindi ituloy at paingayin ang takong nasuot ko. Talagang may gana kang itanong yan? Pinapunta mo ko sa beauty spa, diba? Mataray na angil ko. Yeah, pero yung pag-akyat mo dito. Sakto nun ay nilingon niya ako. Tila parehas pa kami nagitla nang makita ang isa't isa. Di yata't mumatabata ang itsura niya dahil wala na ang mumunting buhok sa baba niya. Though, nandoon pa rin ang gasgas sa muka. Siya man ay natigilan at napatitig sa aking muka. Pero saglit lang iyon at nagsalubong din agad ang kanyang makakapal na kilay. Ang bagal mo maglakad. Para kang nasa buwan. Umigkas ang isang kilay ko. Wow ha? Di sana sa baba na lang tayo nagkita. Hindi yung pinakyat-akyat mo pa ako dito. Esmid ko. May palagay-lagay pa ng petals, kala mo naman sweet. Nakatabing ngisi ang labi niya nang tuluyang humarap sa akin. Bigla ako napaurong at lumunok. Bakit sa tingin niyang iyon, pakiramdam ko hinuhubaran niya ako. Mamaya, pababa tayo. Huwag kang mag-alala. Malambing ang boses na sabi niya. Hinugot niya isang kamay na nasa bulsa at walang sabi-sabing kinuha ang braso ko. Tara na nga. Sa tagal ko naghintay sa'yo, nagutom na ako. Saka ko lang napansin na may nakahanda palang table for two sa rooftop na iyon. Malamig ang hangin pero dahil may kasama akong demonyo rito ay parang nagiinit din ang pakiramdam ko. Nagiinit dahil... Stop thinking about that porn. Pinagkilan niya ako ng upuan. Naupo naman ako dahil na makita ko ang pagkaing nakatakip doon. Biglang nangasim-masikmura ako. Naalala ko na maghapon nga pala akong walang kain. Oh my God. Nakusurvive talaga ako na maghapong walang kain. Let's eat first. He didn't have to say it so. Dahil wala pa 5 segundo akong nauupo sa mesa, ay ako na ang kusa nagbukas ng takip ng umuusok-usok pang pagkain sa harap ko at agad na nilantakan iyon. Okay,
he just said after seeing what I was doing. Hindi ko na siya pinansin. Tahimik lang ang mga naging sunod na sandali namin. He was eating so calmly habang ako, hindi ko lang pinahalata kung gaano naka-nervous doon sa kinaupan ko. So, what are we gonna do now? Sa ako lang nakuha mangulit nang pareho na kaming tapos kumain. Binuksan niya isang bote ng wine at nagsalin sa 2 kupitang nandoon sa mesa. I sipped what's mine. What do you think? Balik tanong niya. Napalunok ako ng maya-maya tumayo si Renz at naglakad pag-uwi ko. Inilahad niya pagkuhan sa harap ko ang kanyang kamay. Oh, what? Ninanervyos namang maang ko. Should I take his hand? Was he asking for it? Would he take me somewhere? Hanggang sanyasan niya ako na abutin nga iyon. Sinunod ko na lang at kadadantay pa lang ng aking kamay sa kamay niya ay bigla niya na akong hinila. I almost stumbled and fell on my knees. Buti na lang nakakapit ako agad sa braso niya. Hinapit niya ang bewang ko, padikit sa katawan niya at maya-maya pa'y napakaslot na lang ako nang pumailan lang ang isang soft music. I don't know where it came from but it really was heard by ears. Wala pa ring imik na napabaling na lang ako kay Renz. Could hardly blink and believe what was happening. Para kaming nag-JJS prom. May nalalaman pang sayaw ang loko. Ipinatong ko ang aking mga kamay sa kanyang balikat at isinabay sa pagsusway sa malamyos na musika ang katawan. I wasn't expecting that he would do this, that he would be this romantic. But one thing's for sure, habang nakatitig ako sa kanyang mga mata, habay may sweetness din palang itinatago ang lalaking ito. Are you ready? Mrs. De La Merced? Out of the blue, ay tanong niya na lalong nagpadagdag sa kaba ko ng mga sandaling iyon. Naramdaman ko ang paghigpit pa ng pagkakahapit niya sa akin. I'm always ready, Mr. De La Merced. Sagot ko naman na pilit nilalabanan ang nervyos na iyon. I tried to look at him in the eyes. Hindi dapat niya makita kung gaano ko nangihina kapag ganoon siya kalapit at nakatingin pa sa akin. Ngunit nang makita ko ang nakakapanloko niyang ngiti, ay halos bumigay na naman ang mga tuhod ko. How come that smile has the power to conquer me on my knees? Pati ang mga matang iyon na animoy hinihigop ang aking katinuan. Really? Then, let's see. Our romantic dance continued. Pinakawalan niya saglit ang bewang ko at itinaas sa isang kamay ko sa ere. Nakuha ko naman ang gusto niyang iparating kaya umikot ako kasabay ng beat ng music. Ngunit ang hindi ko lang napaghandaan ay nang muli niyang hapitin ang bewang ko, ay walang sabi-sabing inangkin niya ang mga labi ko. Aksidente ako napakapit sa batok niya dahil literal na muntik na akong bumagsak. Ngunit tila baliwala naman ang bigat ko sa kanya dahil hindi man lang napugto ang pagkakalapat ng mga labi niya sa akin. Matagal ang halik na iyon na halos magpalimot sa akin ng pangalan ko. Hindi ako marunong humalik pero bigla ay para akong naging eksperto nang sinubukan kong gayahin kung paano gumalaw ang kanyang bibig. I opened my mouth and used my tongue para makipaglaro sa kanya. I was so nervous na tila wala na ako sa sariling katinuan. Pero isang bagay ang natitiyak ko. I really love and miss that kiss of him. That devilish smile was pasted again on his lips matapos ng maalab at matagal na halik naming pinagsaluhan. Seems like you were really ready, my wife. Aniya sa nakakalokong tinig. Hindi ako nakakibo dahil mistulang lumilipad pa sa kung saan ang aking katinuan. Then, let's go. Down and start it. Mula sa rooftop ay bumaba nga kami ni Renz. Hindi lang niya ako papasok sa isang pinto kung saan tumambad sa akin na isang kwarto. Agad niyang inilak iyon nang nakapasok kami at malagkit na tumingin sa akin. Hinubad niya ang suot na tuxedo at isinabit sa stand malapit sa pinto. Mag-CCR lang ako. Ninanervyos na paalam ko. Otomatiko niyang itinuro ang isang pinto na agad kong pinuntahan. Agad kong ipinindid iyon pagpasok ko at sumandal sa likod. Lord, this is it. Kayo na bahala. Kabadong sabi ko sa isip. Naglakad ako patungong sink na may katapat na salamin at doon sinipat muna ang sarili. Mukhang wala na nga akong kawalan nito. Wala na akong maaaring gawing palusot sa kanya. Sinagot ko pa ng, I'm always ready. Yan tuloy mukhang naniwala siya. Muli kong sinapo ang mga labi kong muling nakatikim ng halik niya. Nagustuhan din kaya niya naging pagtugon ko sa kanya.
Sana. Nang matiyak na okay na ako ay napagpasyahan ko na lumabas ng banyo. Ngunit nang pipihitin ko ng saradura ay natigilan na naman ako. Am I really ready? Na mabauna ng kanyang 14 inches? Oh, I wonder if it's really 14 inches. Sana naman maging gentle siya. Ngunit pagbukas ko ng pinto, hindi ko inaasahan ang sumalubong sa akin. Bigla na lang ako na-blackout. Gulat, nanginig ang kalamnan at napaungol dahil sa mapupusok na labing agad na umangkin sa aking bibig. Renz, grab my waist immediately. Then ang isang kamay ay nagtungo sa may bato ko habang walang patid ang mapaghanap na naman niyang halik sa mga labi ko. Ni hindi man lang ako makapagpumiglas sa hipit ng pagkakahapit niya sa akin. Kaya wala akong nagawa kung hindi ang magpayakap na lang muli ng mahigpit sa kanya. Maya-maya pa, naramdaman ko ang paghakbang niya na sinundan ko na lang din. Hindi naman siya masyadong sabik Inabangan talaga ang paglabas ko. Pinihit niya ang mga katawan namin hanggang sa kusang bumuway ang aking mga tuhod nang bumangga ang likod noon sa gilid ng kama. Alalay niya nang dahan-dahan niyang palapatin ang katawan ko sa malambot na higaan. Renz, hindi ko akalaing ganoong klase ng init ang mararamdaman ko. Bigla din akong nakaramdam ng matinding pagkasabik sa akin niya. Damhin ang init niya, lalo ngayong nakahubad siya at damang-dama ko ang balat niya. Ready? Anas niya na parang kinakapos ang hininga. Sumagot naman ako ng mahinang yes, na parang wala na rin sa akin katinuan. Saglit niya lang iniwan ang mga labi ko at muli iyong inangkin. Mariin naman akong pumikit at nagpaubaya at nagsimulang gayahin ulit kung paano ang galawan ng kanyang bibig. I'm so hungry, he whispered again na lalong nagpakabog sa akin dibdib. Lumipat ang halik niya sa punong tenga ko at ramdam na ramdam ko kung paano doon humagod ang kanyang labi. Impit akong napadaing, ungol, habang nakaawang ang mga labi. Hungry of what? Literal na nilalasahan niyang aking balat. Of you. Parang tumigil sa pag-inog ang mundo ko nang simulan na niyang kalasin ang aking damit. Marami kang kasalanan sa akin. Anya natitig sa aking mga mata. Nakaibabaw siya sa akin at masuyong hinahaplos ang aking muka. Kumanda ka dahil ngayon ako maniningil. He did not give me a chance to answer dahil muli niyang inangkin ang mga labi ko. This time, it was more passionate and enticing. Good morning. As soon as you read this, baka nakaalis na ako. I did not really wake you up para makapagpahinga ka pa. Breakfast is set in the dining. Have a nice day. Your 9-inch husband. May kasamang tawa ang kilig ko matapos mabasa ang note na iyon na idinikit ni Renz sa may bedside table. Talaga nag-effort pa siyang magsulat noon when he could have just left me. Ngunit imbis na bumangon ay nanatili lang ako nakahiga sa kama. I could hardly get over about what happened last night. Halos hindi nga ako nakatulog kakaisip. It was so painful but I was so happy. Natatawa pa rin ako kapag naalala ang mga pinagsasabi ko kagabi. Dalang-dala talaga ako sa ginagawa niya na para akong sinapian dahil halos tumirik ang mga mata. He was so good. Super. Plus the fact na sinusunod niya lahat ng request ko. Ang tangi ko lang ikinadismaya sa kanya ay yung round 2 na sinasabi niya. Naghintay ako ng mga ilang oras para magising siya para gawin iyon ngunit nakatulugan ko na lang din ang paghihintay sa kanya. Tapos pagising niya, hindi man lang talaga tinupad kahit saglit lang ang pangako niya. Aray? I tried to move, ngunit bigla na lang sumagitsit ang sakit sa mga kasukasuan ko at tagiliran, pati sa may balakang ko. Sa mga hita at lalo na doon sa parteng gamit na gamit kagabi. Napangiwi ako at walang nagawa kong hindi ibalik sa pagkakahigamon ang katawan ko. Bakit man ganito ito kasakit? Dahil ko pang nabugbog. Ngunit si Arna talaga ako kaya tiniis ko ang sakit at paika-ikang naglakad patungong banyo. Iyon kasi, may faster at more kapag nalalaman kagabi. Idinaan ko na lang sa tawa ang nararamdaman ko pero at least worth it naman. Sobrang enjoy ako. Imagine kung 14 inches pa yung kay Renz. Eh di mas lalo kong hirap nito.
Yaman din lang na nandoon na ako, ay naligo na ako. May malaking salamin sa harap ng shower room ni Renz at doon ko malayang pinagmasdan ang katawan ko. Saka ko lang napansin ang mga kiss marks na nasa paligid ng mga dibdib ko. Maging sa leeg ko ay mayroon ding ilan at nang bilangin ko lahat ay hindi bababa sa 10. Talagang gigil na gigil siya sa akin kagabi. Lahat na yata ng kiliti ko sa katawan ay hinanap niya. Pero ang tanong, nasarapan kaya siya sa paghalik sa katawan ko? Nasatisfied din kaya siya kagaya ko? Soon, the pain will go. Trust me, my wife. Bakit ba pabalik-balik ko yung naririnig sa tenga ko at napapangiti ako? Napaka-sexy ng tinig niya kaya naman talagang naniwala at napabigay ako. At gusto kong maulit ang nangyaring iyon. Sana naman sa susunod, hindi na ganoon kasakit. Ha? Natigilan ako at biglang naalarma. Parang nakarinig kasi ako ng kaluskos. Dahan-dahan kong pinatay ang shower at nakaramdam ko saan nanggagaling iyon. Wala naman siguro ibang tao makakapasok doon, di ba? Patingkayad kong inabot ang towel na nakasabit sa gilid. Mabilis ko yung ibinalot sa katawan ko. But the pain still kills me at hindi ko pa rin maituwid ng ayos ang katawan ko. Ilang araw kayang tatagal ito ng ganito? Ganito ba talaga pag first time? Nalaki ang mga mata ko nang may maaninag sa labas ng shower room. Malaking anino iyo na tila palapit sa gawi ko. Napakapit ako sa gilid ng dingding. At nang akmang bubuksan na nito ang cloudy glass na pagitan namin sa isa't isa ay napasigaw ako. Shh! Ngunit isang malapad na palad ang agad na lumapat sa nakabuka kong bibig at isang pares ng salubong na kilay ang agad kong nakita. Automatic akong napipilan. Shut up! Shh! Mariin at ulit na saway pa rin sa akin ni Renz. Saglit akong hindi nakapagsalita. Antang ako naman. Bakit hindi ko naisip na siya yun? Sorry, akala ko kung sino. I just came here to see if you're okay. Seryosong sabi niya matapos akong pakawalan. Pero pansin ko agad na hindi sa mukha ko nakatuon ang atensyon ng kanyang mga mata, kung hindi sa aking katawan. Nalaglag kasi ang towel sa sahig. I'm not quite okay. Amin ko. Lumayo ko ng konti sa kanya para mas makita niya ang katawan ko. Dahil may atraso ka pa sa akin, lalaki ka. Hindi mo tinupad ang round 2 na sinabi mo. Ngunit nag-iwas na ng tingin sa akin si Renz. Siguro, hindi talaga siya nag-enjoy sa katawan ko kagabi. Magbihis ka. Nagpadala ko ng damit mo kay Kath. Nasa kwarto na. Aniya, na naka-side view na nga sa akin. Bakit? Hihintayin kita sa may living room, okay? Bilisan mo. Yun lang at mabilis na siya naglakad palabas. Desmayado naman akong napahugot na lang ng malalim na hininga. Kala ko, pinuntahan niya ako para ituloy ang round 2. Hindi pala. Saan ba tayo pupunta? Tanong ko kay Renz matapos kong ayusin ang sarili ko. Maganda ang pinusuot niya sa akin dress. Buti na lang, may dala akong pang retouch kagabi at may nagamit akong pang makeup ngayon. Sinaglit ko na rin kainin ang breakfast na nasa dining niya. Hindi ko na rin talaga kaya ang gutom. You need not to know. Ano? Okay ka na ba? Lalong bumusangot ang mukha ko. Mukhang nalimutan niya na nga ang tungkol sa round 2. Tapos ngayon kung saan pa ako dadalhin. Sobrang sakit pa nga ng katawan ko. I'm not going. Masama ang pakiramdam ko. Biglang tanggi ko. Dapat pala kanina ko pa sinabi. Sayang effort kong mag-ayos. No. Sir, the job's okay. Ready to go na po tayo. Biglang singit ni Miss Kat sa usapan. Kararating lang nito. Narinig mo? Ready to go na daw. Tara na. Tumayo na siya at mabilis na lumapit sa akin. Kala ko'y hahawakan niya ang kamay ko kaya iniiwas ko ngunit iba pala ang balak niyang gawin. Bigla na lang akong binuhat. Teka, saan ba talaga tayo? Shh, matulog ka na lang habang nasa biyahe. Ayoko na maingay. Umakyat kami sa rooftop. Malayo pa lang, dinig ko na ang tunog ng LC. Nililipad na ng malakas na hangin ang buhok ko, kaya hindi na muna ako umimik. Binalisan ni Renz ang paglalakad hanggang sa makapasok kami sa loob. Saan ba talaga tayo pupunta? Nahiwagaan pa rin tanong ko. Inayos akong paupuin ni Renz sa isang upuan at kinabitan ng belt. Basta, maikli at tila napipilitan pang sagot niya. Lalo na akong nagsinter. At kasi hindi na lang sabihin, hindi yung pinag-iisip pa ako ng pinag-iisip. You have your choice. E di wag mo isipin. Naupo siya sa katabi ko upuan at inayos na din ang sarili niya.
Kasama namin si Miss Kath na nooy sa kabilang side naman nakaupo. Nakita niya akong napasulyap sa gawin niya kaya initian niya ako. At muli ako napabaling sa pagmumukha ni Renz. Lalo lang nadadagdagan ang inis ko sa kanya. Suspense pa kung saan ako dadalhin. At hindi niya ba talaga naalala yung round 2? Kalma self, kalma. Pag hindi niya talaga yun naalala bago matapos ang araw na ito, that's when you act to remind it. Aba hindi pwedeng hindi niya maalala yun, no? Let's go, team. Maya-maya'y utos na Renz sa piloto na kinalulula na namin chopper. Nang maramdaman ko na unti-unti nang umaangat kami sa ere ay aksidente ako napakapit sa may braso ni Renz. Medyo nalula at kinabahan lang naman kasi ako. Nagkatinginan kami. Siya ang unang umiwas at parang wala lang na tumingin sa labas ng bintana. Naranasan ko na naman sumakay sa eroplano dahil iyon ang sinasakyan ko kapag uwi sa probinsya. Sa may Davao del Norte kami anyway. Pero ang makasakay sa chopper ay ngayon ko lang naranasan. At natatakot ako lalo't medyo mababa kami sa lupa. Ramdam na ramdam ko pa ang marahang pag-uga namin sa ere. Pero maya-maya din ay naging okay na ako. Bumitaw na ako kay Renz. Ako ang nasa tapat ng bintana kaya malaya akong makatingin sa salamin. Dinukot ko ang cellphone sa bulsa dahil bala ko sanang kuhanan na litrato ang nakikita ko. Kaya sarap palang pagmasdan ng Manila kapag nasa taas. Kitang-kita ang nagtataasang building. Ngunit, iaanla ko pa lang ang screen ng phone nang may kamay na humablot nun sa akin. Bakit? You're not allowed to use your phone. We're flying. Oo nga pala. Pero chopper lang naman ito. Hindi naman ako gagamit ng net. Katwiran ko. Miss ka na. At ibinulsa niya iyon. Tinatigan ko siya ng masama pero parang baliwala lang sa kanya. Sa huli, wala din ako nagawa kung hindi mapa-esmid at mapahalukip-kip na lang sa kinaupan ko. Pinagkasya ko na lang ang sarili kakatingin sa bintana. Nang ihinayang ako na hindi malang ito ma-post sa social media. Maganda sana itong pang my day. Muli ako napasulyap kay Renz. Bakit ba ganito kasi? Kahit naiinis ako sa kanya, hindi ko pa rin mapigilan ang sarili kong tumingin. Nakapikit na siya ngayon at prenteng nakasandal sa may upuan. I'm bored. Gigil ko sabi ng nakasimangot. Alam kong gising pa siya ng mga oras na iyon. Baka naman sa pagkakataong ito ibalik na niya ang cellphone ko. Then, take a nap. Gigisingin ka na lang pag nandoon na tayo. Lalong nalukot ang mukha ko. Marasa ko napabugan ng hangin. Sinama niya ako for what? Siyempre, para ma-board. Ay, visit. Pabalagbag kong isinandal ang likod ko sa upuan. Ipinikit ko na lang ang mga mata ko at pinilit makaidlit. Sana na may pagising ko. May maganda ng balita. Sana pagising ko. Naalala niya ng round 2. Marahang yugyug sa balikat ko ang nagpagising sa akin. Nang malimpungatan ako, agad kong dinampot ang kamay na iyon na nasa balikat ko pa. Nagtaka ako kung bakit maliit lang iyon at sobrang lambot. Pagmulat ko, si Miss Kat palang nasa harap ko. Ma'am, let's go na. Nandito na po tayo. May pagkadismay ako sumang-ayon. Akala ko si Renz. Iniwan niya ba ako? Hindi man lang ako ginising. Ay, baka nakalimutan ka na rin. Yung round 2 nga, hindi maalala. Lumabas na kami ng chopper. Nakakapit ako kay Miss Kath dahil ng mga oras na iyon ay paika-ika pa rin ako maglakad. Miss Kath, where are we? Naisipan kong itanong sa secretary. Maigi na lang din na siya ang kasama ko ngayon dahil mas matino pa itong kausap kaysa sa asawa ko. Nasa Ilocos tayo, ma'am. Matipid na sagot ni Miss Kath. Ilocos? Maangko. Ano pong gagawin natin dito? Usisa ko pa. Sir Renz is visiting his grandparents. Dito sila nakatira. Napakaslot ako at hindi nakapagsalita. Totoo? At ilang lakad pa nga ay natanaw ko na isang napakalaking bahay. Wala ibang kapitbahay ang bahay na iyon dahil parang private property ang lugar na iyon. Well, sa laki noon ay matatawag ko na rin iyong mansyon. Grabe, pati mga lolo at lola ni Renz ay mayayaman din. Sa bagay, magtataka pa ba ako? Kanino ba niya mamanahin ang lahat?